Ilang individual ang sugatan sa nangyaring pagsabog ng isang bar sa France habang Venezuelan aircraft pinasabog rin ng Brazil authorities matapos ideklarang aerial threat sa kanilang bansa. Samantala, protesta naman ang bumungad sa bansang Colombia para ipahayag ang kanilang pagkabahala sa dumaraming kaso ng illegal child exploitation. Si Joyce Salamatin para sa sentro ng balita. 12 ang sugatan sa nangyaring pagsabog sa isang bar sa Olympic Village District sa Grenoble, France. Batay sa ulat, hinagis na 2 sa 12 sugatan ang nasa critical pa rin na kondisyon. Patuloy ang investigasyon sa motibo sa insidente, pero ang mga otoridad inaalam pa kung posibleng konektado ito sa terrorism attack. Sa Brazil, isang Venezuelan aircraft na may karga umanong droga ang pinasabog ng mga otoridad nang makapasok ito sa kanilang airspace. Ayon sa mga otoridad, makailang beses nang hindi pinansin ng piloto ang kanilang mga warning shot. Kaya't ikinonsidera nila itong aerial threat sa Brazil at ipinatupad ang umiiral na batas laban dito. Hindi naman nagbigay detalye ang Brazilian authorities sa location ng crash site kung saan natagpuan dito ang bangkay ng 2 piloto at mga drogang sakay ng aircraft. Samantala, itinaas at ipinarada naman ng ilang mamamayan ng Colombia ang kanilang mga red o bloody handprint sa syudad ng Bogota. Ito ay bilang pagpapakita ng kanilang protesta laban sa dumaraming bilang ng mga kabataang nare-recruit sa armadong grupo sa kanilang bansa. Nakababahalaan nila ang maaaring psychological at physical effect nito sa nasabing mga biktima. Sa datos ng Colombian Institute of Family Welfare, nasa 318 bata ang napaulat na biktima sa nasabing illegal exploitation noong 2024 habang nasa 54 agad ang naitala ngayong 2025. Joyce Salamatin para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.